na parang feeling mo may kasama ka sa isang lugar, and how do you deal with it kapag may mga ganong situation kang naramdaman? Siguro start natin kay Danny, may baby girl. Danny, labas ka dyan sa likod, tayo ka dito sa araw para makita ka namin. Yan. I love this question. Okay, Danny, have you had any horror, scary stories? Bilang ikaw ay 6 years old pa lang? Ay, hindi pa po. Nag-start lang po ako sa Sisters Archer. Wala ka bang nararamdaman na parang may kasama kang ibang tao na hindi namin nakikita? Ako po yung mumu. Ako ni-reveal mo na. Lagot tayo. Spoil. Sorry. And then, Danny, a question. Nakakita ka na ba ng multo? In real life? Hindi po. Naniniwala ka ba sa multo? Medyo matakot po ako, pero alam ko fake lang yun. Sige, ilipat naman na. Baka ibang So, ibang share. Okay. Siguro ako, may ganun bang feeling na may kasama ka, parang may kasama ka. How do you deal with it? Ako personally, wala talaga yung parang takot yung humulto sa akin eh. Never pa ako nakakapagdan talaga. About God. Mula nang bumalik siya. For me, From Japan. siguro nung pandemic, we had this locked-in shoot sa May Tanay. And parang na-sleep paralysis ako for say, one night. And then the next night, yung roommate ko naman yung na-sleep paralysis. So, luckily, we were there for each other habang binabangungot kami. Ginising namin yung isa't isa. So, ako first night, siya yung second night. So, yun yung pinaka-close ko siguro na naramdaman na may kasama. It's hard to pinpoint one. I've had a lot of, not a lot, but a good amount of experiences in my life. I'm very grateful though, because none of them were like negative or bad, any encounters with bad spirits, but I think when it comes to bad spirits, the closest I felt was, there was a time when I was living in Savannah, Georgia in the US, and that area is known for being haunted. And I guess I would say I'm more open to feeling energies and seeing spirits if they allow me to and if I allow it myself as well. But there was this one time we were in this haunted museum and I drank a little bit of alcohol, just a little bit. But I've been told that that makes you more vulnerable, and I looked at this painting and I remember I heard screaming in my head. And if you want to believe it or not, if you don't, it's okay. But screaming, and then I felt something tight around my neck, and so I was like, this is not okay. I'm leaving. I'm out of here. But the other times I've communicated or with spirits, they were okay. Believe you naman. Pag important pa yung multo mo. Important. Si Rose. Well, sabi ko nga po, madami ko na na-experience. So sige, bigyan ko kayo ng isa. Parang, dati kasi nung bata, hindi naman bata, sa mga college days. Parang ang feeling ko, sinerch ko to eh. Kasi, pag gumigising kasi ako minsan, parang naka-open yung kumot ko. Alam mo yung feeling na parang nare-raid ka. Yung gano'n. So, yun nga, na-search ko nga yun. Incubus daw. Like, kung tama. So, parang gano'n, nakaka-experience ako ng gano'n before. Parang, nagising ako, parang, alam mo parang kakatapos sa yung ganung feeling. And minsan naman, pag nakalaba ako, parang may uupo sa likod ko, which is ganun nga daw sila nagpaparamdam. So parang dahan-dahan pa siyang umuupo. Kasi ramdam ko talaga, kasi higa, sobrang bigat. Pero ginagawa ko na lang pag ganun, parang sabi kasi nila, parang, yun nga, they can smell fear, mga ganyan. So parang hayaan mo na lang, tapos tinulog ko na lang, okay, pag-isip ko, okay na. So mga ganun pong experience na namin ko before. Ako, wala pa po talaga. Kasi, siguro, sila yung ayaw sa akin. Hindi, pero siguro dahil mag-isa ako sa condo, minsan napapraning ako. Parang, bigla na lang may nahuhulog na gamit. Kasi parang ayos naman yung pagkakalagay ko. Pero baka nga,
natamaan lang or nahanginan lang. Ganun. But ayun, so far wala pa naman po ako na-experience and sana wag na. Yun po, thank you. Siguro nababatag yung multo. Tinatry niya i-once operate, tapos biglang, ay wala, di epekto. Walang kwenta. Sige na, iba na nga lang. Ako, same din naman talaga. Wala talaga ako nararamdaman na gano'n. Wala pa nagpaparamdam sa akin. Pero siguro, one question that comes into mind was, I was like very young, medyo hazy pa yung memory, but I always hear from my mom. Kinukwento niya na one time, it was just me and her sa front porch namin sa town and country. There's a time na wala masyadong houses, no, tapos dulo-dulo kami. We were just, bonding as mother and son. Tapos, all of a sudden, parang may napansin kami dumaan from left to right ng front gate namin. Which is concerning kasi sa right side, wala na mga bahay, just open lots. So parang ba't may dadaan doon? Wala naman tindahan, wala naman kung ano man. Pero we didn't think anything of it kasi syempre sobrang madilim na. Then, all of a sudden, after may dumaan, biglang may nahulog sa second floor ng bahay. Sobrang lakas ng hulog. Kasi syempre mindset namin yun was kami lang yung tao sa bahay at parang ganun din. Usually, yung mga gamit maayos yung paglagay so walang rason para mahulog. Walang earthquake or anything. So from there, syempre overthinker kami ng mama ko. Dahil to, nagtinginan kami dalawa. Tapos biglang nagtakbuhan kami sa loob ng bahay, so takot na takot. But from there, ayun, that was the pinaka-first siguro and last experience na may naranasan akong gano'n. Pero parang friend din sa akin, ayaw magparamdam eh. Siguro ayun nga, medyo KJ na ako. Manhid na ako sa ganyan. Wow. Sa akin naman po, nung bata ako, meron kami isang tinirahan somewhere in Quezon City, 2 bedrooms siya. Sa isang bedroom, ako, si mommy, tsaka isang kapatid na lalaki yata. Tapos yung sa kabilang room ni lola ko, tsaka yung isa kong sister. So yung sister ko, biglang tumakbo sa kwarto namin. Doon daw siya matutulog kasi natatakot daw siya. Sabi ko, ang sigip na namin dito. Solo yung bed niya doon kasi sa bed ng kwarto ng lola ko, tig-isa sila ng kama. So kami, siksik sa isang kama dun sa kabila. So sabi ko, sige, doon na lang ako matutulog sa kwarto mo, ako na lang sa kama mo. So, doon ako natulog. Tapos parang hindi ko alam kung anong oras na, naalimpungatan ako. Nakakumot ako. Tapos, nagising ako, naalimpungatan ako, nakita ko, nandun siya sa paanan ko. May buhok niya nakita ko, nakagalit. Tumina ako, kala mo ba matutulog to sa kabila? Sumiksik pa dito, naisisikipan na nga kami. So, matulog ulit ako ganyan. Pagising ko sa umaga, wala naman na siya doon. Wala siya doon. Sabi ko, okay, baka lumipat. So, pagkagising ko, punta ako sa kabilang kwarto kasi medyo kinabahan din ako. Kasi sure ako na may nakita akong ulo sa paanan ko. So, pagpunta ko sa kabilang kwarto, lumipat ka ba sa kabilang kwarto? So, hindi, natatakot na ako doon, kaya ako umalis kasi may narinig akong tumatawa. Sabi niya, kaya siya lumipat sa kwarto namin. Gusto na ako natulog. Ano yun, nakita ko. Yun lang. So, sobrang, hindi ako matatakotin eh. So, hindi ko naisip kung ano yun, yung nakita ko ng time na yun. Yun lang. Honestly, lahat ng tao sa paligid ko may paniniwala naman sa mga ganyan and all. Ako kasi, through years, since nung bata ako, naniniwala ako sa multo. Okay, ano yan? Ngayon, ang paniniwala ko is more on soul, hindi yung mga multo, kaluluwa. Magkaiba sa akin. Kung baga sa akin kaluluwa, alam mo yung may mga hindi natapos ng mission daw dito, mga hindi pa nila gusto kasi hindi nila matanggap. So mas ganun ako. Pero experience-wise, yung sa tita ko, kapatid ng dad ko, dati siya nagtatrabaho kay Papa. Business kasi namin before Xerox machines. So, anong nangyari? Meron bahay si Papa, dati sa Makati, hindi pa tao pinapanganak noon. May salamin sa harap ng hagdanan na sobrang pataas, talagang pataas.
Ngayon, sabi daw nila, every time natadaan silang pag may nakikita silang white lady. Then, legit talaga, yun talaga. Sabi daw, wag daw gagalawin yun. Hayaan nyo lang. Ngayon, binili agad nung tita ko na yun sa papa ko yung bahay. Sila na tumira doon. Kaya pala gustong wag paalisin or binili ka lang agad. Swerte daw yun. Ngayon, milyonaryo sila, mayaman na talaga sila. Tapos, doon na ako nagsabi. Kaya every time yung mga nagkukwento sa paligid ko, nasa yung multo, kakausapin ko, sumunod sa akin, dali. Ganun yung experience ko. Like, legit yun. At diba, lagi sinasabi sa amin, totoo yan. Sabi ko, hindi, sige, kakausapin ko pa minsan. Shock pa kami, baka mga pwede ka tumambay, ganyan. Kasi hindi ko alam wala pa akong experience na gano'n kung malas, iiwasan ko na. Pag swerte, pwede. Pero kung may kasalanan ako, mahirap na yun. Kaya ayaw ko pumupunta sa Madalas ako pumupunta sa 7-Eleven, doon daw lagi nagpapagpag. So, baka sumunod. Wala. Thank you, Didi. Congratulations.